Every time na nagsi-CR ako, talagang matunog yung puwet ko talaga. Hindi talaga siya pure poop, as in sabog talaga. Nasira yung pagkamaarte ko kasi Hi guys, so I really don't know if you will gonna love this topic or will gonna hate this topic. Pero usapang tae tayo, literal na usapang tae. Hindi ko rin alam kung ano naisip ko ba't kailangan ko. Naranasan niyo na ba paminsan? Yung parang, ako kasi every time na nagsi-CR ako, talagang matunog yung puwet ko, talagang shit, parang ganun talaga siya. As in talagang alam mo yung nagba-bounce back sa tubig, ganun talaga. Tapos ako kasi every time na nagsi-CR ako, hindi talaga siya pure poop, as in sabog talaga. Tapos kanina kasi brown out. Siyempre, brown out. Tapos, hindi ko mabuksan yung gripo. Nakamotor kami, something ganun. So, kung walang kuryente, wala din tubig. Hindi ko mabuksan yung gripo. Nababad trip ako, nakakahiya kasi di ba? Kasi alam niyo yung kapag nagsi-CR kayo, yung parang poop shot na may kasamang fart at the same time. Brown out kasi. Brown out. So, gano'n kasi ako. Every time na nagsi-CR ako, may something na gano'n. Tapos, ang tunog kasi, weird ang tunog. Kasi literal na kapag nakapag-upo ko ng toilet, ganyan, yung utot ko talaga, parang may kasabay na tae. Parang, talagang tunog na tunog talaga. Tunog wet po talaga. Something sloppy. Yung term na sloppy. Mas kanina, opo, gumanon talaga. Hiyang-hiya talaga ako. Kaya pabor talaga ako sa iba na kapag nagpapagawa ng bahay, lalo kapag yung mga setup, 'di ba yung iba ayaw na itinatabi yung CR sa kusina. Tapos kami kasi habang nire-renovate dati itong bahay, ang trending kasi dati, 'di ba yung mga nadudulas-dulas nga sa CR. So yung CR namin, i-dinesign talaga siya na maririnig mo every time na may nangyari sa loob. Like halimbawa, may nadulas, something ganon, isang sigaw lang o yung lagapak lang maririnig. So, kapag talaga nag-CR ka, tapos walang ingay, hindi mo binuksan ng gripo, ganun, dinig na dinig talaga yung utot ng sabay tae. So, every time na nag-CR talaga ako ganun. O, di ba parang ang weird, parang tangina, ang kadiri naman ito. Nasira yung pagkamaarte ko kasi tangina pag ako lumabas, talagang clean, something ganun. Tapos, sa CR kasi talagang ayaw makasama ng poop ko at the same time. Naranasan ko dati, this is the most funniest story or funny thing na i-share ko sa inyo. Literal na TMI. Nung third year ako, tawag dito, kalagitnaan ng enrollment, tayong-tayo talaga ako. So yun, ang ginawa ko, may malapit kasing mall sa school namin. Lakad pa ako papunta doon. Ayan, naglakad ako papunta doon. Tapos hindi ko na mapigilan. Habang naglalakad, may mga girls akong kasabay. Hindi ko sila mga kaedad, hindi ko alam kung matatanda sila sabay utot eh. Tapos yung amoy ng utot ko that time, parang amoy something bulok na itlog. Ganun siya. Kasi time-time na talaga ako, talagang lalabas na. Tapos siya yun, yung tawag dito, every time na ganun kaka-stain yung brief ko. So pagka-uwi ko talaga, nilalabahan ko siya agad. Karating sa mall, sa cubicle, ganyan. Siyempre tahimik ang cubicle, wala namang gripo ang bawat cubicle eh. Ganyan, sa pagkaupo ko. Gumagano. Tapos may tao sa kabilang cubicle. Ako kasi, pagka nasa labas ako, lalo pag nasa mall, hindi ko naman kilala yung mga tao. Walang hiya ako pagka nating sa mall. Ayan, kung tataya ko, wala akong pakialam kung marinig. Pagkaupo ko, ang ingay talaga. Literal na yung wet po talaga. Tapos ang baho. Tapos narinig ko na sa kabilang cubicle. Nasa yung tao sa kabilang cubicle, nagpapaninig sa akin, sabi na, ang baho naman, tangina. Ganun-ganun siya matapos ako mag-siya, sabi na, baho naman, tangina. Tapos gumaganon siya. Talagang naduduwal na nasusuka. Kasi ako talaga mismo naamoy ko, tangina, ang baho ng tae ko, magago. Tapos, ito pa, literal talaga naramdam ko talaga as in, ang baho talaga. Tapos, ang dami kong nilabas that time. Tapos, gumanon. Tapos 'di ba, syempre tapos na ako. Pagtayo ko, manday pang talsik sa upuan. Tapos yung tayo ko that time, parang dark brown yun eh. Ganun. Buti na lang may tissue ako sa bag. Kasi every time na nasa mall, ayoko nang nag-PP day. Kasi nga, tumatalsik pa minsan sa likod ko yung, alam mo yung patak ng tubig. Wala nang amoy yun eh, pero brown pa rin siya eh. Parang
'Di ba parang so tissue-tissue lang ako pagka nasa mall. Hanggang ngayon talaga naalala ko yung lalaki na yun. Ano yun, eh, hindi ko alam kung staff siya sa mall, something gano'n. Gupo ko talaga. Alam mo yung sabay sa utot yung labas ng tae, so kung ano talaga. Hindi, seconds lang yun biglang nagparinig yung nasa kabilang cubicle, sabi niya, "Ano yun, baho? Ano yun, baho?" Gumagano'n siya. Ako naman proud na proud ako, talagang itinodo ko pa yung earring ko, talagang talagang puro utot na may kasamang tae. Tapos pagtayo ko, ang hirap kasi puro ano siya, ang hirap ko nilinis. May mga talsik-talsik pa dun sa gilid ng mismong bone. Something ganun. Tapos pagtingin ko, tangina mo. Ang kalat, parang, tara na. Pero nilinisan ko naman. Although may mga natirang konting ano, ko na nilinisan. Tapos narinig ko, parang sumuka pa nga yun eh. Parang sumuka pa siya sa kabilang cubicle. Kasi meron din naghuhugas ng kamay. Kasi di ba sa mall, cubicle, tapos katabi lababo. May naghuhugas ng kamay. Ano, gumaganon silang lahat. Tapos ako walang hiya naman ako. Tapos paglabas ko ng cubicle, ngumiti pa ako sa mga tao. So ganun, pag nasa labas ako, walang hiya ako. Parang karating sa mga cubicle, wala akong pakialam kahit maamoy ng lahat. Umuutot na ako in public. Pero pag dito sa bahay, nahihiya ako talaga. As in, kasi every time talaga na nagpo-poop ako, meron talaga siya, utot sa may tayo. Tapos, ay, hindi siya madalas solid. Although healthy naman yun. Healthy ang kulay, healthy ang ano. Pero talagang maingay talaga. Kanina brown out. Anong hiyang-hiya ako talaga. Tapos di ba pa minsan pagkaupo nyo, ramdam na ramdam yung parang, ano siya eh, no? Parang pagka-push mo na ganun. Once na na-push mo, dire-diretso na yung labas. Sasabay na yung mga utot, something ganun. Bad trip, di ba? Literal na TMI, di ba? TMI, shit, TMI. Talagang too much information about my shit, literally. I don't feel awkward when outside. Kahit na narinig ng mga kaibigan ko, halimbawa, nasa CR ako, sa liig ng mga kaibigan ko, proud na proud ba ako when nagsasabi ng bago. Pero nandito sa bahay, I feel so awkward. Pero ganun talaga. Yun. So thank you so much for watching this video. And by the way guys, regarding sa mga ano dyan, sa mga gusto ng uulong din ganon, hindi ako naggaganon dito sa bahay, mga leche kayo. Tsaka isa pa, kung halimbawa, if you guys want me to something ganon, if you want na and nag-expect kayo na magbabayad ako, hindi mangyari yun. Kasi una sa lahat, bayaran din naman ako. Pero may kilala naman ako na ano eh. May kilala ako na nagbabayad talaga. Na gusto talaga ng ganon, gusto ng ganon. Gusto ng ganon, and nagbabayad siya. May kilala ako. Pero hindi ako yun. Tsaka isa pa, don't expect mo na gagawin ko dito mismo sa bahay as in. Kasi, dami in, no? Nagkalat ang motel, nagkalat ang in. Kahit sa silong ng tulay, kung halimbawa ang bet ko, and medyo ganon. Kahit sa silong ng tulay, yun, no? Bubuking tayo sa silong ng tulay. Ako hindi ako maarte, pero hindi ko yun gagawin dito sa bahay. Hindi ko babahiran ng kababuyan tong bahay nito. Kasi diba, meron naman sa labas eh. Tsaka anong pakialam ko kung halimbawa makita ako in public na nasa in, something ganun. Nasa something na place, ganito, ganyan. Basta hindi dito sa bahay. Tsaka kung meron mang gumagawa nun sa sariling bahay, yung ganun. Hindi ako yun. Hindi ko yung gagawin. Hindi ako yun. Gusto nyo, ereto ko kayo sa kanya. Ereto ko kayo. Kasi yung ganun. Bawas-bawasan ng pagiging feeling pogi, ha? Mga lecture kayo. Buisit kayo talaga.